Verse 3, verse 8. Beginning verse 8. Hanggang 10. Ang sabi ng verse 8, salita nating babasahin. Ako muna ang verse 8. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Sabay-sabay na lang natin basahin pa lang verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, and they which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also the works that are therein shall be burned up. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you, O God, for the passage that we read this morning. Holy Spirit of God, speak to us through your word, Holy Spirit of God. We need your power, guidance, wisdom as I deliver your message this morning. Speak to us, O God. And save souls this morning, O God. Speak to them through your words, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga ito. It's a great privilege to listen to the word this morning. Cleanse our heart, forgive our sins, O God, and fill our heart with your words today. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, you may be seated. Ang mensahe natin ngayon ay why we emphasize mission. Bakit binibigyan natin ng halaga ang misyon? Amen. Dito po sa ating binasa, sabi ni Peter, tayo be not and beloved. No? Peter is talking to the brethren. Beloved. No? Sabi niya, be not an ignorant. Huwag kayong maging ignorant. Ano ba yung ignorant? No. Huwag kayong magmaang-maangan. Nagkukunwaring walang alam. No. Yan. Huwag natin ano yan, yung magpawalang bahala. Yan. No, yung mga nangyayari ngayon, no. Pansinin natin 'yan. Be not an ignorant. Sabi rito, one day is with the Lord as 1,000 years. Amen. Dapat malaman natin, kapatid, no? Ang 1,000 taon ay isang araw lang sa Diyos. Amen. Kaya ang Panginoon ay hindi nakalimot. Sabi rito, God is not slack concerning His promise. Oo. Hindi siya nakalimot sa kanyang pangako. Tulad ng akala ng iba. Oo. Akala ng iba ay hindi na babalik ang Panginoon. Parang mabagal ang pagbabalik ng Panginoon. No? Kasi ang timetable ng Diyos ay hindi katulad ng timetable ng tao. Napakalayo, 1,000. Oo. Kaya nga sabi ng iba, akala nila, matagal pa babalik ang Panginoon. No? Hanggang ngayon, hindi pa. Hindi pa naman. No?
hindi pa nga tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Alang-alang sa iyo. Alang-alang sa ating kaibigan. Alang-alang sa iyong mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa Panginoon. No, mga kapitbahay, nag-aantay pa ang Diyos. No. Binibigyan pa niya ng pagkakataon, nang sabi niya. Binibigyan pa ng Panginoon ng pagkakataon. God is not willing any should perish, but all. Binibigyan niya pa ng pagkakataon ang lahat ng tao. Makarinig ng salita ng Diyos at magsisi at magbalik loob sa Panginoon. No. No. Magbalik loob ang mga Kristiyano na tumalikod sa Panginoon. Amen. Para, mga kapatid, ayaw niya na ang tao mapapahamak. God is not willing any should perish. No? Kaya makita natin sa verse 10, nandyan po, ang pagbabalik ng Panginoon. No? Yan ang dahilan kung bakit tayo mayroong mission emphasis this month. Because God is not willing any should perish, but all should come to repentance. Amen. Jesus is waiting so that more sinners to repent. And turn to Him. Amen. So we need to realize that our God in heaven is not slack concerning His promise. Our God is long-suffering toward us, toward you and me. And long-suffering, mahaba ang pasensya ng Diyos sa atin. Nagtitiis siya sa kakahintay sa iyo, sa iyong kamag-anak, sa iyong kaibigan, sa iyong classmate, kasama mo sa trabaho. Nag-aantay siya. No. Inihintay ng Diyos sila na magsisi ng kasalanan. Amen. Yan ang dahilan kung bakit tayo mayroong mission emphasis month. Amen. Sa number 1, ang dahilan kung bakit mayroon tayong mission emphasis. Because lost should perish. Ano ang lost? Mga taong ligaw. Ayaw ng Diyos mapapahamak. God is not willing any should perish. Ayaw niya na mayroong iisa man sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, kasambahay mo. Ayaw niya na mayroong iisa diyan na mapapahamak. Maligaw sila, kapatid. Dahil ang taong ligaw ay mapapahamak at patungo sa kapahamakan. The lost should perish. Amen. Ang taong ligaw ay mapapahamak sa impyerno ang kanyang kaluluwa. Oo. Sabi nga ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 25, for we were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your soul. Ang tao ay nalintulad ng Diyos. We are like sheep, katulad tayo ng tupa na minsan naligaw. No. Walang nagpapastol sa kanila. Amen. It means yung ligaw, walang nag-aalaga sa kanila. Nakakita na kayo ng aso na walang nag-aalaga? Nakakita na kayo ng pusa na walang nag-aalaga? Amen. No?
Nakakita na kayo ng isang ilustrasyon ng isang tupa na walang nag-aalaga? Tingnan ninyo ang itsura ng isang tupa na walang nagpapastol. Amen. Pangit ang itsura. Nakakatakot ang mukha. Kapatid, yung isang tupa na walang nag-aalaga. Ganon din ang tao pag walang nag-aalaga sa kanya, walang simbahan, walang salita ng Diyos, walang pastol ang kanyang buhay, kapatid. Makita mo sa mukha, makita mo sa damit, makita mo sa pananalita, makita mo sa kanyang buhay, kapatid. Amen. Hindi maganda ang kanyang kalagayan, kapatid. No. Maybe siya ay masaya, pero sa loob niyan, kapatid, malungkot, umiiyak sa loob, kapatid. Kasi wala po, siya ay ligaw, wala pong nag-aalaga sa kanya. Amen. Hindi niya alam, no, araw-araw sa kanyang buhay. Amen. Kung ano ang kanyang gagawin, kasi siya ay naligaw. Amen. Iba ang tupa na mayroong nag-aalaga. Iba ang tao na may nag-aalaga. Iba ang itsura ng isang Kristiyano na mayroong simbahan, may salita ng Diyos, may pastor. Iba po ang kanyang buhay, iba po ang kanyang kilos, iba po ang kanyang itsura. Amen. Kaya kapatid, salamat po sa Panginoon. No? Ligaw po ang tao, mapapamak. Yan ang dahilan kung bakit tayo mayroong mission emphasis. No? That's why we need to send out more missionaries. We need to support more missionaries because people are lost and go to hell, perish to hell. They are lost. Amen. Ang taong ligaw, paano mo malaman na ang taong ligaw? Amen. Tanungin mo, kung dumating sa kanya ang kamatayan, saan patungo ang kanyang kaluluwa? Ang sagot niyan, kapatid, hindi niya alam. At saka ko na lang malaman yan pag ako ay patay na. Ay kaibigan, yung buhay ka nga, hindi mo alam. Lalo kung patay ka na. Paano pa malaman kung saan patungo ang iyong kaluluwa? Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kasama namin, sa live stream, kung hindi mo patiyak, ligaw ka, hindi mo pa alam, tandaan natin, kapatid, mga kaibigan, ikaw ay ligaw patungo sa pamakan ng impyerno. Amen. You are lost, and lost will go to hell. Because the Bible says in Psalm chapter 9, verse 17, the wicked shall turn to hell that forget God. Amen. Ang taong ligaw, isang makasalanan, siya ay dadalhin sa impyerno. Ang taong ligaw, lost, siya ay patungo sa impyerno, ang kanyang kaluluwa. Maybe siya ay isang mabait, but lost, going to hell. Maybe siya ay religious, but lost, going to hell. Maybe siya nagsisimba every Sunday, but lost. Baka may nagdo-donate pa yan ng simbahan, nagpapatayo pa yan ng simbahan. Kapatid, tandaan natin, you are lost, going to hell. Amen. The lost will go to hell. Ang impyerno po ay totoo. Oo. Sabi ng GW, ang impyerno ay libingan lang. Amen. Di mo sabi nila, libingan lang, madilim. Hindi po libingan ang impyerno. Mas madilim pa sa libingan. Hell is real. Totoo po ang impyerno. Dahil ang impyerno ay nasa Biblia. Sinabi ng Panginoon na may impyerno, may apoy na hindi namamatay. There is fire never quenched.
Day and night. Hindi na mamatay ang apoy sa impyerno. May uod na hindi na mamatay. May pintuan at wala ng labasan. At isang araw, kung ikaw ay lost, you should perish in hell. Doon ka pupunta. Sa impyerno, ang taong ligaw. At ang taong ligaw, hindi nila alam na sila ay ligaw na. Hindi nila alam na sila ay isang makasalanan, kapatid. Papunta sa impyerno ang sinasabi ng Revelation 21 verse 8. But the fearful, the unbelieving, the whoremongers, the sorcerers, the idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire with brimstone, which is the second death. Amen. Second death. Yan po ang kamatayan, paghiwalay ng ating kaluluwa, paghiwalay natin sa Diyos. Dahil isang araw, we are lost, we are going to hell, burn it with fire, with brimstone. Amen. Ang unang kamatayan ay physical lamang yan na kamatayan. Ngunit ang nakakatakot, pag ikaw ay lost, ligaw, yan ang nakakatakot, pangalawang kamatayan. Kamatayan na yan doon sa impyerno, magpawalang hanggan. Amen. Kaya yan ang dahilan kung bakit may mission tayo, kapatid. Dahil mayroong kaparusahan sa taong naligaw. Amen. Yan ang misyon ng Panginoon kung bakit niya iniwan. He left the splendor of heaven. He left the throne of God. The praises of angel. Kapatid, iniwan niya ang langit, ang ganda ng langit, ang papuri ng mga anghel. Iniwan niya ang trono ng langit at bumaba sa lupa, nagkatawang tao, mga kapatid. Para ano? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yan ang misyon ng Diyos. Iniwan niya ang comfort zone sa langit. Naghirap, nagsakripisyo, namatay sa krus para ikaw hanapin at iligtas. Salamat, ikaw naligtas. Salamat, ikaw ay hinanap ng Diyos. Salamat, ikaw ay natagpuan ng Diyos. Amen. No? Natagpuan ka ng Diyos. Hindi ikaw ang naganap sa Diyos. Ang Diyos ang naganap sa iyo. Natagpuan ka niya. May inutusan ang Diyos para hanapin ka. Kaya nga nandito ka, kapatid, dahil hinanap ka ng Diyos. At ang nais ng Diyos, ikaw ay iligtas dahil ikaw ay isang araw mapapahamak ang iyong kaluluwa doon sa impyerno. Amen. Ang Diyos ang naghanap sa atin. Oo. Hindi tayo naghanap sa Diyos. In fact, hinahanap ka na ng Diyos. Ayaw mo pa. Tumatakas ka pa. Nagdadahilan ka pa. Ngayon, natagpuan ka na ng Panginoon dahil ikaw ay naligtas. Kung hindi ka naligtas, saan ka ngayon at kung namatay ka, kapatid? Saan ka patungo? Doon ka na sa impyerno for eternity, forever and ever. Amen. Kaya salamat, ikaw ay naligtas. Ngayon, ikaw ay naligtas. Ano ang gagawin natin, kapatid? Pagkatapos na ikaw niligtas ng Diyos. Amen. Tayo makasalanan. Tayo ay naligtas. Kaya nga anong sabi ni Pablo? Sa Romans 1:14, I am a debtor to the Greek. Romans 1:14. Ako ay mayroong utang. Ako ay mayroong responsibilidad sa Greek. Saan mga Greek? Mga taong hindi mananampalataya.
both to the wise and to the unwise. Ibig sabihin, kapatid, debtor, tayo ay mayroong pananagutan sa kanila. Amen. No. Na, sabi ni Paul, sabi niya, mayroon akong utang, mayroon akong pananagutan sa inyo. I am a debtor. No. Ano ba si Pablo? Dati in 1 Timothy 3:15, siya ay isang persecutor. 1 Timothy 1:15. No, sino nagsalita nito? Si Paul, no? Na siya mayroong malaking responsibilidad niya. Ang sabi niya, this is a faithful saying, unworthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinner, of whom I am chief. Oo. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo pumarito sa lupa, sa sanlibutan, para iligtas ang taong makasalanan. Ang sabi ni Paul, of whom I am chief. Biro mo yan, chief si Paul sa mga makasalanan. Siya ang pasimuno ng kasalanan, makasalanan. Sino ba si Pablo? Murderer, persecutor of Christian. Pero naligtas. Kaya nga sabi niya, mayroon akong pananagutan sa mga hindi pa ligtas, sa mga Greek na hindi pa ligtas. Ganon tayo, kapatid. We are debtor. Kung ikaw ay saved, mayroon kang responsibilidad sa mga taong hindi ligtas. Kaya nga, be not ignorant, sabi ni Peter. Huwag kang magmaang-maangan dyan na parang wala kang alam, parang wala kang responsibilidad sa mga taong ligaw. Amen. Oo. Wala kang ginagawa. Amen. Nagre-relax ka. Panood-nood ka lang ng mga palabas. Swap-swap ka lang ng Facebook. Pero hindi mo alam, marami ang naliligaw at ikaw po ang may utang sa kanila. Meron kang responsibilidad sa kanila. Mayroon tayong pananagutan sa kanila, kapatid. Oo, mayroon tayong pananagutan. Kung mayroon kang mahal sa buhay na hindi paligtas, pananagutan mo yan, kapatid. Kung mayroon kang kaibigan na hindi pa ligtas, ligaw yan, may pananagutan ka pa sa kanya. May kasama ka sa trabaho, ligaw pa yan, pananagutan mo yan, kapatid. Mga kasambahay mo, ligaw, pananagutan mo yan, kapatid. Mga kasama mo sa trabaho, may responsibilidad ka sa kanila to share the gospel. Sabi ng Romans 1:14. May pananagutan ka. Siyempre, debtor. Pag sinabing debtor, may utang ka, sisingilin ka. Hindi ka makatakas, kapatid. Sisingilin ka ng Diyos. Kaya nga sabi ng 1:14 sa 1:16, ang sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is power unto salvation. Amen. Makita natin sa Romans 1:16. Kaya huwag kang mahiya na ipangaral ang mabuting balita, ang ebanghelyo sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo. Huwag kang mahiya sa kapitbahay mo. Huwag kang mahiya dahil wala tayong kapangyarihan. May kapangyarihan ang Diyos na magligtas sa kanila. Oo. Ang gawin natin, ipangaral natin ang mabuting balita sa kanila. Amen. Amen. Kaya sabi niya, I am not ashamed. Huwag kang mahiya na i-share ang gospel. Amen. Kahit sino pa man yan. Basta lost. Amen.
Kahit anumang posisyon niyan sa gobyerno, lost pa rin yan. Sayang ang kanyang kaluluwa. Mataas ang posisyon niya dito sa lupa, lost, papuntang impyerno ang kanyang kaluluwa. Amen. Kaya huwag tayong maya ipangaral ang Ebanghelyo. Araw-araw. Amen. Mas nakakaya na sila pupunta sa impyerno. Amen. Kasi bawat kaluluwa na nakakonect sa iyo, mayroon kang pananagutan sa kanya. Lagi mo siyang nakausap, kasama mo sa trabaho, kaibigan mo, kasama mo sa eskwelahan, nakausap mo, kasama mo sa higaan, lagi mong kausap, lagi mong kasama, may pananagutan ka sa kanya. At isang araw, sisingilin ka ng Diyos sa kanyang kaluluwa. Sabi ng Ezekiel chapter 3 verse 18. Ang sabi ng Ezekiel chapter 3 verse 18, sisingilin ka ng Diyos kung hindi mo ginawa, kung hindi mo binigyan ng babala ang iyong kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, hindi mo sinabihan. Ang sabi niya sa verse 18, Ezekiel chapter 3 verse 18, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, thou shalt givest him not warning. Hindi mo binigyan ng babala. Hindi mo sinabi na may impyerno. Nor speakest to warn the wicked from their wicked ways. Hindi mo man lang sinabihan ang iyong kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kasambahay, kasama sa trabaho. Wala ka man lang binanggit sa kanya tungkol sa impyerno. Patungo ang kanyang kaluluwa. Isang araw, sisingilin ka ng Diyos sa kanyang kaluluwa. And the same wicked man shall die in his iniquity. Pag namatayan ang taong yan, namatay sa kasalanan, patungo na sa impyerno, but his blood will I require at thine hand. Amen. Pananagutan mo yan, kapatid. No. Na nakakonek sa iyo. Alam mo, kilala mo, malapit sa iyo, at wala ka malang binanggit sa kanya at namatay yung taong yan, kapatid, naabutan ng kamatayan, kapatid. At isang araw, no, ituturo ka ng iyong kaibigan mo. Oo. Dahil wala ka malang sinabi sa akin. Ang tagal ng panahon, magkasama tayo, wala ka malang sinabi sa akin na totoo ang impyerno. Nandito ako ngayon. Yan po. Kaya nga sabi ng Revelation 21 verse 4, and God will wipe away all tears from their eyes. Amen. Iiyak ka sa langit dahil makita mo ang kaibigan mo, kamag-anak mo, anak mo, apo mo, mahal mo sa buhay, doon sila sa impyerno. Oh. Kapatid, yan po ang dahilan kung bakit tayo may mission emphasis. Mayroong faith, promise, giving. Amen. Minsan nilampasan natin ang faith, promise, giving, kapatid. Yan po ay para sa mga kaluluwa na naligaw. Oo. The lost will perish. Bakit hindi mo subukan ngayon isulat ang mga pangalan na mahal mo sa buhay? Sino pa ang naligaw? Isulat mo at panalangin mo sa Panginoon. At isang araw, gagawa ang Diyos ng paraan. Pwede kang gamitin ng Diyos. Ibahagi ang mabuting balita sa kanila. Because the lost should perish. Amen. Should perish. Oo. Kaya kapatid, mahirap sa langit ka. Tapos, mga mahal mo sa buhay, doon sila sa impyerno. Amen.
Isang araw, luluha ka. At wala ka nang magagawa. Amen. So number two. Balik tayo sa 1 Peter 5:8. 2 Peter chapter 3 verse 8. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord, and 1,000 years as one day. Amen. Nakita natin, life is short to win souls. Maiksi ang panahon. We have little time left. Amen. Bakit? 1,000 taon sa Diyos. Sa atin, isang araw lang sa Diyos. Kaya maiksi na lang ang panahon natin sa pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Maiksi lang. No? Minsan hindi natin binibigyan ng halaga. Life is short. Amen. Ang buhay natin ay maiksi. Sabi ni James 4:14, life is like a vapor. Whereas you know that life is like a vapor, appeareth a little time, and vanished away. Amen? Naisip ba natin yan, na ang buhay natin ay maiksi? We cannot win souls forever. We cannot serve God forever because life is short. Minsan hindi natin binibigyan ng halaga ang soul winning. Hindi mainting ang soul winning sa atin. Dahil ang pagkaalam natin, mahaba pa ang panahon. No, mahaba pa ang buhay. Ang nakakalungkot, kapatid, hindi mo na share ang salita ng Diyos. Hindi mo na bahagi ang salita ng Diyos. At naabutan na ng kamatayan. Ang nasa isip mo, nabahaginan ko pa sana ito ng salita ng Diyos. Pero inabutan na ng kamatayan. Why? Because life is short. Amen? Life is like a vapor, singaw lang, parang usok lang. Tapos, nabigla ka, namatay na siya. At hindi mo nabaginan ng salita ng Diyos. Amen? Hindi mo na ipahayag ang ebanghelyo sa kanya, ang mabuting balita. Oo. Ilan na ang kamag-anak natin na wala na sila. Never sila nakarinig ng mabuting balita. Amen? Hindi nila narinig ang gospel ng kaligtasan. Amen? Because we are so busy of these things of this world. Amen. You need to remember that we have a little time left in our life. Mayroon na lang tayong kunting panahon sa ating buhay, kapatid, na ibahagi sa kanila ang salita ng Diyos ng kaligtasan. Amen. Because time is short. Amen. So, ilang beses na tayo nag-funeral service at hindi natin mababanggit na ang taong ito ay sa langit na. We are confident that absent from the body but present with the Lord. Hindi natin mabanggit na yung taong yan ay sa langit na. Bakit? Because they died, never heard the gospel. Amen. Amen? Hindi man lang sila nakarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Dahil tayo ay masyadong busy, kapatid. Hindi natin binigyan ng oras at talaga ang soul winning, kapatid. At hindi sila nakarinig. At hindi sila sumampalataya sa Panginoon. Napakalaga na sila makapakinig ng salita ng Diyos. How can they hear without preacher? In Romans chapter 10 verse 14. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen?
Kaya we need to share the gospel while they are alive. Amen. Because time is very short. We don't know tomorrow, next day, next week. Solomon said in Proverbs 27 verse 1, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Amen. Hindi natin alam ang bukas. Life is very short. We have little time left. Maiksi lang ang buhay dito sa lupa. Amen. Ang sabi ng Psalm 90 verse 10, the days of our years are 60 and 70 and 80. Pagkatapos 80, soon cut off and fly away. Amen. Inabot ka na ng 90, 100. Hindi ka pa rin nakaakay ng kaluluwa sa Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ni Solomon, sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember the Creator in the days of the youth. Alalanin mo ang Diyos, paglingkuran mo ang Diyos, mag-akay ka ng kaluluwa. Kapatid, in the days of the youth, sa panahon na ikaw may kalakasan pa, habang ikaw may lakas pa, kasi darating ang panahon na mawala ng lakas nating kapatid. Manghihina na tayo, may sakit ka pa kapatid, malabo ng mata mo, hindi ka na makarinig, ang hirap na natin maglakad. Darating ang panahon yan kapatid. Kailan ka pa maglingkod? Sabi ni Solomon, remember now, ngayon na. Amen. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Be not an ignorant. Huwag kang magmangmaangan sa ating responsibilidad sa Panginoon, sa mga kaluluwa na hindi paligtas. They are lost, going to hell, and we have little time left to serve, to win souls for Jesus Christ. Amen. Kaya nga ngayon na. Anong sabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10? Amen. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Do it now. Do it with a might. Ngayon na, gawin mo na. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Mag-akay ka na ng kaluluwa. Whatsoever thy hand find it to do. Maghanap ka na ng kaluluwa na babaginan. Hanapin mo na. Gumawa ka na. Maghanap ka na ng gagawin para sa Panginoon. Keep busy with the Lord. And do your best. Do it with thy might. Ano yun? Do your best as you can. Win souls as you can. If there is an opportunity, because the Bible says there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Wala nang paglilingkod. Wala nang soul winning pag dumating tayo doon sa grave, sa libingan. Amen. Wala na panahon. Wala na tayong magawa pag dumating ang panahon. No. It's, sabi ni Solomon, do it now because tomorrow is too late. Yan ang reason kung bakit tayo mayroong mission emphasis. Because of the lost should perish in hell. And we have little time. Life is too short to win souls, to win our loved ones, friends, our acquaintances, kapatid. We have little time left. Amen. Yan po, na-emphasize natin ang mission. Kaya we continue our message mamayang hapon. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, salamat po. We know the reason why we emphasize mission. You emphasize mission because of the lost going to hell. Our loved ones go to hell. Our friends go to hell.
our acquaintances will go to hell. Our neighbor, co-workers, office mate, schoolmate, classmate will go to hell. And we have a little time left to win them for Jesus Christ. Kaya habang tinutugtog ang ngayit panyaya, if the Lord speak to us through this message, you know the reason why we emphasize, this church emphasize mission. Because many are lost going to hell. Many people died every second, every minute, every hour, every day, every month. They died without Christ because many Christians have nothing to do sa kanila. Why not commit to the Lord to be a soul winner for Jesus? Sige po. If the Lord speak to you to this message, why not commit to the Lord to win souls for Jesus Christ? We have little time left in our life. Maiksi na lang ang panahon natin na natira sa buhay natin. And we cannot win souls forever. We cannot win souls. We cannot serve God forever. And this is now the right time. Huwag nating sayangin ang oras. I must work the work of God because the night is coming. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you for great message this morning. Thank you for great revival sa bawat isa ngayong umaga, Panginoon. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, willing to win souls, to win our loved ones, friends, or all our acquaintances, neighbors, to win them for Jesus Christ. Salamat po, O Diyos. You give us the reason. We emphasize mission because of the lost. Because we have little time left to serve Thee, O God. Thank you for our brethren. Bless them, O God, their commitment. And all these things you ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, I hope you learned something today. Amen. Praise the Lord. Amen. Soul winning is not wasting time. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Alright, salamat sa Diyos. At bago po ang ating Sunday School, we worship the Lord through our offering. That's the reason why we give our faith promise offering. Because of souls going to hell. We need to rescue them. Tawagin po natin ang ating usher this morning. Sa aming mga bisita, ang pagbibigay po ay voluntary po, And to our brethren, it is our privilege to give our tithes and offering to the Lord and faith promise offering to the Lord.
Tayo po'y mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa aming pong pananambahan sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa pagpapala na po natanggap mula po sa inyong salita. At alain po na Panginoon na tulungan niyo po kami na ma-apply po ito sa aming pong buhay, Panginoon. At salamat po muli Panginoon sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa upang amin po kayong sambahin sa pamamagitan ng aming pong pagbibigay. Dalangin lamang po na Panginoon ay tama niyo po ang aming pong puso sa aming pong pagbibigay. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts, Panginoon. At tanging pangalan niyo lamang po ang maitaas sa oras na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng salapi na malilikom, magamit sa ikalalago ng inyong pong ministry at sa ikakabot po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At muli, kayo po ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isang magbibigay, Panginoon. Patuloy niyo pong bigyan ng kakayahan ng bawat isa na maibalik ang aming pong mga tithes and offerings, Panginoon. At muli, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. God bless as you give. Amen. Tayo po ay umawit bago ating closing prayer after this, our Sunday School. Amen. Yung mga ladies, dito po, no? Mga men, the same pa rin, no? Sige po. Tayo umawit ating closing song. Awitin po natin, hymnal 294, To the Work. 294, To the Work. And on the first verse, all together sing, To the work, servants of God, let us follow the path that our Master has won. With the balm of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us watch and labor till the Master comes. To the work, let the hungry be fed. To the fountain of
shall fall, and the name of Jehovah exalted shall be. In the loud swelling chorus, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on, let us all and labor till the Master on the last verse. To the work in the strength of the Lord, and the robe in a crown shall our labor reward, and the home of the faithful our dwelling shall be, and we shout with our ransom, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on, let us hope, let us watch and labor till the Master comes. Kaya po yung ating makatayo. Sige po, tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na binigay niyo po, Panginoon, para kayo muli ay aming purihin, sambahin. Salamat, Panginoon, sa natapos naming worship service, Panginoon. At nadalain ko po, Panginoon, aming Sunday School. Nawa, Panginoon, ay ano man aming maririnig ay may sa buhay po namin, Panginoon. Dalain po namin ang mga magtuturo at ang mga may kinig, Panginoon. Sa mga magturo, bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon, sa pag-deliver, Panginoon. At gayon din sa mga makikinig ay understanding, Panginoon, na may apply din, Panginoon, namin sa wisdom, Panginoon. At Lord, nadalayan ko po, Panginoon, ang Sunday School, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon. Patawad sa mga nagkawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. We'll proceed to our Sunday School class today. In this world of darkness, we are given light, hope for all the time. But how will they know? How will they know that Jesus loves them and He died to save them? Carry the light, carry the light. Go and tell the children they are precious in His sight.